Good morning, kids! It's APAN time! Isang panibagong araw, isang panibagong aralin. Ready na ba kayong makinig? Kung oo, halina't tuklasin ang ating bagong aralin. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Salamat sa pagkakataong may pagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot ng kinakaharap naming pandemya. Gabayan po ninyo kaming lahat na mag-aaral upang malinang ang aming isipan at maunawaan ng lubos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming mga guro na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap naming pagsubok. Sa iyo ang aming kalwalhatian at ang aming pagsamba, Panginoon naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. Amen. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay magbalik-aral. Ito ay sa pamamagitan ng isang recitation game. Handa na ba kayo? Kung oo, basahin natin ang panuto. Tukuyin kung anong elemento ng estado ang tinutukoy ng mga sumusunod na pangungusap. Ang una, elemento ng estado na tumutukoy sa pinakamataas at ganap na kapangyarihan upang mag-utos o magpatupad ng mga batas at patakaran sa ikabubuti ng bansa. Nahuhulaan ba ninyo kung ano ang sagot sa tanong na ito? Tama. Ito ay soberanya. Ikalawa, ano naman ito? Ito ay isang elemento ng estadong tumutukoy sa mga taong naninirahan sa bansa na nangangalaga at nagpapatupad at nagtatanggol dito. Ito ay very good. Ito ay mamamayan. At ang susunod, ito naman daw ay elemento ng estado na tumutukoy sa sakop na lupa, katubigan at himpapawid na bahagi ng bansa na maaaring magamit ng mga mamamayan upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Ano ito? Magaling. Ito ay ang teritoryo. Magaling mga bata. Ngayon ay tatalakayin natin ang mga suliranin at hamon sa kasarinlan ng Pilipinas. Ano-ano nga ba ang layunin ng ating aralin? Una, nasusuri ang mga pangunahing suliranin at hamon sa kasarinlan pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. At ang ikalawa, nasusuri ang iba't ibang reaksyon ng mga Pilipino sa mga epekto sa pagsasarili ng bansa na ipinapahayag ng ilang di pantay na mga kasunduan. Ang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones, ang pamahalang Commonwealth ng Pilipinas ay inilipat sa Washington, D.C. sa Amerika. At dito, tinuloy ni Pangulong Manuel Quezon ang kanyang pamumuno. At noong siya ay namatay, ito ay itinuloy ni Pangulong Sergio Osmeña. At dahil sa mga panahong iyon, si Sergio Osmeña ang ikalawang pangulo ni Manuel Quezon. Kaya, nung namatay si Manuel Quezon, si Sergio Osmeña ang pumalit sa kanya bilang pangulo ng Pilipinas. At alinsunod sa itinakdang batas ng Tydings-McDuffie, ang Pilipinas ay magkakaroon ng kalayaan pagkatapos ng 10 taon. At sa wakas, ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano ay nangyari noong Hulyo 4, 1946. Malaya na ang Pilipinas. Sa mga panahong ito, itinaas ang watawat ng Pilipinas at ibinaba naman ang bandila ng mga Amerikano. Nagpapatunay ito
na ang kalayaan ng ating bansa ay kinikilala hindi lamang ng mga Amerikano, kundi ng buong mundo. Pero, sa kabila ng ating kalayaan, hinarap ng Pilipinas, hinarap ng mga Pilipino ang hamon at suliranin sa ikatlong republika, dulot ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Ano-ano ang mga suliraning ito? Una, malawakang bagong tatag. Suriin natin ang larawan. Makikita natin na dahil sa digmaan, halos lahat ng mga tirahan at mga gusali ay nasira, kaya ang unang hamon ay ang pagsasagawa ng malawakang bagong tatag upang muling maibangon at maitayo ang mga nawasak na mga tirahan at gusali dahil sa digmaan. Ikalawa, malaking kakulangan sa mga hayop na gagamitin sa pagsasaka. Dahil sa digmaan, namatay ang mga alagang hayop ng mga magsasaka na sana ay tutulong sa kanilang pagsasaka. Kaya ang ikalawang suliranin at hamon ay ang pagresolba sa pagkakaroon ng malawakang kakulangan sa mga hayop na gagamitin sa pagsasaka na nangamatay sanhi ng digmaan. Sunod, ang pagsasaayos ng mga taniman at sakahan. Ano ang nangyari sa mga sakahan at taniman ng mga Pilipino? Pansinin natin ang mga larawan. Nasira ang mga ito dahil sa digmaan. Kaya, ang pangatlong hamon ay ang pagsasaayos ng mga taniman at sakahan upang muling mapakinabangan, matamnan ng mga Pilipinong magsasaka. Pang-apat na suliranin, ang suliranin sa pananalapi. Bakit kaya naging suliranin ang pananalapi ng bansa noong panahong iyon? Ang mga bangko sa panahon ng pananakop ng mga Hapones ay nagsara, kaya kailangang lutasin ang mga suliranin sa salapi dulot ng pagkakabangkarote ng pamahalaan sanhi ng pananakop ng mga Hapones. Kailangan ng salapi upang may maipambili ng bagong infrastruktura o makinarya na magagamit sa pagtatatag ng bagong Pilipinas. Ang susunod, ang industriyang nasira. Kailangang lutasin ang suliranin dahil sa mga nasirang industriya, kailangan itong maisaayos sa pamamagitan ng pag-aangkat ng mga bagong makinarya sa ibang bansa. Ang pang-anim, ang sistema ng edukasyon. Paano maisasaayos ang sistema ng edukasyon pagkatapos ng digmaan? Nasira ang mga paaralan. Maraming mga guro ang namatay at karamihan sa mga mag-aaral ay ayaw nang pumasok sa paaralan. Kaya napakalaking hamon ang pagsasaayos at pag-aangkop ng sistema ng edukasyon sa bagong kalagayan ng bansa. At ang panghuli, ang pagpapahalagang moral at espiritual ng mga Pilipino. Noong panahon ng mga Hapones, maraming hindi magandang gawain ang ginawa ng mga Pilipino para lamang sila ay mabuhay. Isang napakalaking hamon ang pag-aangat sa pagpapahalagang moral at espiritual ng mga Pilipinong lubos na naapektuhan sanhi ng pananakop ng mga Hapones at ng nagdaang digmaan. Ano-ano ang mga suliraning pangkabuhayan at panlipunan na kinaharap ng Pilipinas? Dahil sa digmaan, ang Pilipinas ang ikalawang may pinakamalaking pinsala pagkatapos ng ikalawang digmaan. Ito ay pinangunahan ng Warsaw sa Poland, na may pinakamalaking sira dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ano ang nangyari sa Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaan? Ito ang Intramuros bago pa man naganap ang digmaan. Ang Intramuros ang naging sentro ng kalakalan pagkatapos ng digmaan. Ano ang nangyari? Ito ay naging tirahan ng mga informal settlers. Dumami ang mga informal settlers sa Maynila. Bakit kaya? Bakit madaming tao ang pumunta sa Maynila pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig?
Sa kabila ng malaking pinsalang nangyari sa Maynila, marami pa ring mga taong mula sa mga probinsya ang nagsilipat dito. Dahil sa inakala nila na dito nila matatagpuan ang magandang buhay na kanilang inaasam-asam. At dahil dito, patuloy na nagsikip ang lungsod ng Maynila at lungsod ng Quezon. Dumami ang mga informal settlers. Ang ibang mga tao ay nakatira sa mga estero, tabi ng riles ng tren o sa mga gilid ng parke at maging sa ilalim ng mga tulay at mga bakanting lote. Kaya dumami at lumaganap ang problema tungkol sa mga illegal settlers. Dumako naman tayo sa ugnayang Pilipino-Amerikano sa isyong pangkalakalan at pangmilitar. Dahil sa matinding kahirapan na naranasan ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaan, ay napilitan si Pangulong Manuel Rojas na tanggapin ang alok na tulong, pinansyal at pangmilitar na ipinagkakaloob ng mga Amerikano. At kapalit ng tulong na ito ay ang mga batas at kasunduang magaganap upang maipagpatupad ang mga inaalok na tulong ng mga Amerikano sa bansa. Isa sa mga kasunduang ito ay ang Philippine Rehabilitation Act. Sa ilalim ng Philippine Rehabilitation Act ay nabuo ang Bell Trade Act o Philippine Trade Act at ang Parity Rights. At ang ikalawa na mga kasunduan ay ang kasunduang base militar. Ano-ano ang mga ito? Una, ang Philippine Rehabilitation Act. Sa ilalim nito o sa ilalim ng kasunduang ito, ipinagkaloob ng pamahalaang Amerikano ang halagang $620 million sa mga Pilipino. At ang $120 million ay gagamitin sa pagpapagawa ng mga tulay, kalsada, at iba pang mga infrastruktura na kailangan para maisaayos ang pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino pagkatapos ng digmaan. Bahagi rin ng $620 million ay ang $100 million na gagamitin o ito ay halaga ng mga kagamitang pangmilitar na iniwan ng mga Amerikano sa Pilipinas na luma na at halos hindi na mapakinabangan. At ang natitirang $400 million ay ipagkakaloob o gagamitin bilang isang scholarship program ng mga Pilipino. Ipapadala sa Estados Unidos ang mga mag-aaral upang sila ay may matutuhan at ang kanilang natutuhan ay gagamitin sa pagpapabuti ng kalagayan ng bansa. Gayon din ay pangangalagaan ang interes ng pamahalaang Amerikano sa Pilipinas. Napakalaking halaga ng $620 million sa panahong iyon. Ulitin natin. Sa $620 million, ang $120 million ay gagamitin sa pagsasagawa ng mga tulay, kalsada at mga infrastruktura. Ang $120 million ay bayad sa mga kagamitang pangmilitar na iniwan ng mga Amerikano sa bansa. At ang natitirang $400 million ay nakalaan para sa scholarship ng mga Pilipino. Sunod, ang Bell Trade Act. Ano ang Bell Trade Act? Bukod sa tulong pinansyal na $620 million na nakapaloob sa Philippine Rehabilitation Act, ay ang paglalaan ng halagang $800 million bilang bayad pinsala mula sa mga Amerikano. Ibig sabihin, dinagdagan ng mga Amerikano ang unang halagang ibinigay sa mga Pilipino, na ang una ay $620 million at ngayon ay dinagdagan nila ito ng $800 million na siyang bayad pinsala sa mga naapektuhan ng digmaan. Pero may kapalit ang $800 million na ito. Ano ang kapalit? Ito ay ang tinatawag na Bell Trade Act. Sa Bell Trade Act,
Ito ay ang pagkakaroon ng malayang kalakalan sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas sa loob ng 8 taon. Ito ay nagsimula noong 1946 hanggang 1954. Pero hindi patas ang Bell Trade Act. Bakit sinasabing hindi patas ang Bell Trade Act? Dahil malayang nadadala ng Estados Unidos ang kanilang mga produkto sa Pilipinas. Pero may kota naman ang mga pangunahing kalakal na iniluluwas nating mga Pilipino or ng Pilipinas sa Estados Unidos tulad ng bigas, asukal, tabako, niyog, langis at iba pa. Hindi nga pantay at hindi makatarungan dahil ang mga Amerikano malaya silang nakakapagdala sa kanilang mga produkto sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas ay may kota or limitasyon ang pagpapadala ng produkto sa Amerika. Itinakda rin ng Bell Trade Act ang pagkakaroon ng tinatawag na parity rights. Ano nga ba ang ibig sabihin ng parity rights? Ayon sa parity rights, ito ay ang magkakaroon ng pantay na karapatan ang mga Amerikano gaya ng tinatamasang karapatan ng mga Pilipino, gaya ng magnegosyo sa Pilipinas. Gayon din sa paglinang ng likas na yaman ng bansa. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan na kung ano ang karapatang meron tayong mga Pilipino sa pagnenegosyo sa Pilipinas ay katulad din ng mga Amerikano. Pero ito ay labag sa batas natin. Labag sa batas natin ang parity rights dahil nakasaad sa Saligang Batas sa Pilipinas, Saligang Batas 1935, na may natatanging negosyo sa Pilipinas na itinatadhanang dapat 60% nito ay pag-aari daw ng mga Pilipino. Kabilang sa mga negosyong ito ay ang pagbibigay ng serbisyong publiko tulad ng edukasyon, telekomunikasyon, elektrisidad, media at iba pa. Ang susunod ay ang Military Bases Agreement. Ito ay isang hakbang na ginawa ni Pangulong Manuel Rojas na nagbigay ng higit pang kapangyarihan sa mga Amerikano na mahawakan ang kaganapan sa bansa. Ayon sa kasunduang ito, nagbigay ito ng pahintulot na manatili sa Pilipinas ang 23 base militar ng Amerika sa iba't ibang sulok ng bansa, gaya ng Clark Air Base sa Pampanga, Subic Naval Base sa Olongapo, at Camp John Hay sa Baguio. At dahil dito, higit pang lumakas at nagpanatili sa kapangyarihan ng militar ng mga Amerikano. Dahil noong Marso 21, 1947, nilagdaan ang Military Assistance Agreement na ito ay kasunduan na pinahihintulutan ng Pilipinas ang mga Amerikano ng karapatang tumulong sa pamamahala at pagpaplano ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Gayon din ang pagtustos ng mga armas at mga kagamitang pangmilitar. Parang nandito na rin ang mga Amerikano at kumukontrol sa mga Pilipino. Hindi makagalaw ang mga Pilipino nang walang tulong mula sa mga Amerikano, sa kabila ng mga kalayaang tinatamasa natin. Kaya, ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa naganap na kasunduang ito? Umani ng matinding batikos ang Administrasyong Rojas mula sa mga mamamayang Pilipino. Para sa marami, si Pangulong Manuel Rojas daw ay isang pro-American. Ano nga ba ang pro-American? Bakit nasabi ng mga mamamayan na si Pangulong Manuel Rojas ay naging pro-American? Dahil halos lahat ng mga patakaran ay tila naging pabor sa mga Amerikano. At dahil dito, naghari ang neo-colonialism. Ano ang ibig sabihin ng neo-colonialism? Ito ay isang paraan ng paghihimasok ng malalakas at makapangyarihang bansa sa pamamagitan ng paggamit at panggigipit sa ekonomiya at politikal para makontrol o maimpluwensyahan ang bagong tatag na estado.
Sino ang nanghimasok at sino ang tinatawag na bagong tatag na estado? Ang mga Amerika, kinontrol nila ang ating ekonomiya at politika. Dahil noong panahong iyon, ang Pilipinas ay maituturing na bagong tatag na estado. Bunga ng mga ito ay naging malawak ang impluwensya ng mga Amerikano sa buhay ng mga Pilipino at lalong tumindi ang pagkakaroon ng colonial mentality ng mga Pilipino. Mas ginusto ng mga Pilipino na gamitin at tangkilikin ang mga gawang imported o stateside kaysa sa gawang mga Pilipino. Nakalimutan ng mga Pilipino ang ganitong pag-uugali. At ano ang nangyari? Hindi ito nakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa at lalo pa tayong umasa sa mga Amerikano. Ito ang naging dahilan kung bakit hindi makaahon ang bansa sa krisis at problemang pinansyal dahil lagi na lang tayong umaasa sa ibang bansa. Maliwanag ba mga bata? Sa pangkalahatan, kailangang bumangon ng Pilipino. Kailangang bumangon ng Pilipinas. Kailangan tayong magtulungan, magkaisa, at magbigay suporta sa isa't isa. Maibangon natin ang ating bansa at nang tayo hindi umasa sa mga Amerikano. Bilang paglalahat, ulitin natin ang mga naging suliranin at hamon sa ikatlong Republika ng Pilipinas, dulot ng ikalawang digmaang pandaigdig. Una ay ang malawakang bagong tatag. Pangalawa, malaking kakulangan sa mga hayop na gagamitin sa pagsasaka. Pangatlo ay ang pagsasaayos ng mga taniman at sakahan. Pang-apat, suliranin sa salapi. Panglima ay ang mga industriyang nasira. At ang pinakahuli, ang sistema ng edukasyon. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal at pagpapahalaga mo sa kalayaan ng ating bansa? Magaling. Susunod, kung ikaw naman ang nasa katayuan ni Pangulong Manuel Rojas sa panahon ng pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, tatanggapin mo ba ang alok na tulong ng mga Amerikano? Bakit? Susunod na tanong, paano mo maipapakita ang pagpapahalaga mo sa iyong sariling bansa? Pag-isipan nating mabuti mga bata ang mga sagot sa mga tanong na ito. At para makita ko kung nauunawaan ninyo ang ating leksyon sa araw na ito, sagutin natin ang susunod na ebalwasyon. Kumuha ng isang malinis na papel at ilagay ang inyong mga sagot dito. At bilang panghuling gawain, gumawa ng isang paghahambing sa uri ng ekonomiya sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Manuel Rojas sa kasalukuyang administrasyon na mayroon tayo ngayon sa bansa. At isulat ito sa isang buong papel.